Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So, matagal po kaming hindi nakapag-video, pero ngayong araw po na ito ay meron po kami ulit ipapakita po sa inyo na property. So, ito po ay located po dito sa bayan po ng Gimba. Ay, hindi pala. Oh, Gimba pala. Gimba o Victoria? Boundary. Boundary po ng Gimba at Victoria. Okay, so boundary po siya ng Gimba at Victoria. Gimba Nueva Ecija at saka Victoria Tarlac po. So, ito po yung property na ibinebenta. 1.3 hectare po siya na titled property na may presyo po na 1.8 daw po. Ayon po source po namin. At ang maganda po dito ay tabing kalsada po siya. Irrigated. And irrigated po itong property na to. Ito po yung farm lot o rice field po siya. Makikita nyo po sa drone yung mga boundaries po nito dahil mahaba po ito. 1.3 hectare po itong property nito na may presyong 1.8 titled property. At yun lang. Tax updated boss? Tax updated hindi. O kung sabagay kung hindi siya tax updated, babayaran naman po nila seller po iyon. So sagot daw po nila seller yung mga obligasyon po nila ayon po source po namin. So ito po yung irrigation road o barangay road po. Ito po yung way na palabas o papunta po sa National Highway. So nasa mga 2 kilometers po siguro hanggang sa National Highway. At malapit lang po ito sa sementadong daan. Mga ilang metro lang po ang layo po niya sa sementadong daan. May power line na rin po dito. Ayan yung power line. Source of water. Wala po nawasa dito pero may deep well po. So magpapa-deep well po tayo dito kung sakasakali. Gaya po sa kabilang property, meron silang deep well po dito. So pagpasensya nyo na po kung medyo mahangin sa aking video. So ito po yung kanyang frontage mula dito sa Pilapil na yan hanggang dun po. Siguro estimate ko po na sa mga 20 to 25 meters po ang kanyang entrada. At yung pinakadulo po ay makikita nyo na lang po sa drone video. So ito po yung kanyang irrigation canal. Ayan po ito yung irrigation canal po. Para makita nyo po na irrigated po siya. Ayan po at mga ilan kayo inaani nito, boss? Tansya nyo. Mga 1.3 hectares siguro na sa mga sandaan din, no? Mga 150. Mga 150 to 180 per kabandaw per cropping. Sabi ng aming mga kasama. Dahil ang mga kasama ko ay mga nagbubukid din po sila. Okay, so yun lang po yung highway, mga ilang kilometro lang po, siguro mga 2 kilometro lang po mula sa National Highway. Sa town proper po ng Gimba, siguro sa mga 5 minutes driving. Sa Victoria po, siguro mga 10 minutes driving po. Sa Diplex, sa Victoria po, siguro mga 15 minutes driving po. Estimate na naman po yun, pero mabilis lang po ang biyahe dahil wala naman po traffic tayong dadaanan. At sa Maynila po, malapit lang po siya. Mga 2 hours or 2.5 hours lang po siguro. At yung sa bilang property po, hindi po siya kasama dyan pero meron silang fish pan dyan. So pwede kayong maglagay ng fish pan dito, pagtanim din ng mga gulay, o kaya palay, sa inyo po yan kung ano yung gusto nyo itanim po dito. At ito po ay income generated na po siya, pwedeng palay, pwedeng gulay, mais, yan po yung pwedeng itanim po dito na mga cropping, mga crops, yan po. At hindi ko na po mapuntahan yung ibang part, yung drone video na lang po maghahatid sa inyo dahil mas madamo. Baka mamaya makaapak tayo ng buhay na nilalang po diyan. Okay, so yun po, may power line. Ayan, source of water po dito, magpapa-deep well tayo. Kung sakaling walang deep well, magpapa-deep well tayo. Pero parang ayun natin yung deep well eh. Kasi pa yung deep well? Yung deep well meron? Oo nga, no, may hose dito oh. Ayan. Okay. So magpapa-deep well na lang po tayo kung sakasakali may contact lang po kami sa pagdi-deep well. At sa pagbabakod naman kung gusto niyong babakuran sa amin ito ay nangongontrata rin po kami ng pagbabakod. Okay, so dito po, ganyan po yung irrigation canal. Maglalagay na lang po tayo ng box culvert po dito para makatawid po tayo dito sa property. Okay, so hindi natin problema yung tubig 'pag tayo po ay nagtanim sa palay dahil irrigated po siya at kahit ano puwedeng tanim po dito, mga gulay puwede po.
Puwede rin po kayong mag-residential, magbahay dito diyan po, mga kabahayan na po 'yan, may mga bahay po diyan. Do'n din po may mga kubo, ayun, oh, parang may kulungan pa ng baboy do'n sa kabilang property, oh. Ayan, may mga kubo, ayun, oh, may mga kubo po sila dito. At 'yan, may mga kabahayan pa do'n sa banda roon. So, malapit lang po siya sa mga residential. At hindi lang po nakakatakot dito dahil si Kuya Chris ay dito po siya nakapangasawa. Malapit lang po yung bahay ng kanyang asawa dito. So, kung sakali kailangan niyo po ng caretaker o magbubukid po dito, baka meron siyang ire-recommend na puwedeng, tumulong po sa inyo dito or mag-caretaker po dito o kaya magsaka sa property na ito, ayan. Kung may ibang katanungan pa po kayo sa property na 'to, tawag lang po kayo sa'kin. Kung gusto niyo mag-schedule o mag-viewing, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo. So, ulitin ko po, ito po ay 1.3 hectare na may presyo po na 1.8 million, located po dito sa, siguro po yun nga po sabi nila, boundary daw po ng Guimba, Nueva Ecija at saka Victoria, Tarlac. So, makikita po natin sa titulo kung ano saan siya talaga naka-location, kung saan siya located. So, yung kanyang amilyar, kung hindi po siya tax updated, babayaran po nila yun para, ma-update po yung kanyang, real property tax at makapag-request po tayo ng mga kailangan para mai-transfer yung titulo kung kayo po ang makakabili sa property nito. Ayan, so maraming salamat po. So, please follow and subscribe para sa ibang mga property na pina-vlog po namin, at maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. So, maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.